Hi everyone, ako si Zai, and in this video, I'm going to teach you on how to adjust the action, how to adjust the truss rod, and how to restring your acoustic guitars. So without further ado, let the part 1 begin. So dito sa part 1 is i-adjust muna natin yung relief ng neck using the truss rod. So kuha kayo ng isang Allen wrench and then ipasok nyo siya sa kung saan man nakalagay yung truss rod ninyo. So in my case, nakalagay yung truss rod ko dito sa pinakailalim ng neck. And then, after nyo siya maipasok, iikot natin siya every 1/8 ng isang full circle. So, tansyahin muna natin kung gaano kalaki yung relief or kung gaano kaliit yung relief na meron tayo sa gitara natin, specifically sa neck part. So, make sure na nakatono yung gitara ninyo bago nyo siya i-check. So, since nakatono na tong gitara ko, check na natin yung relief niya. So, kuha kayo ng isang kapo. And then, lagay nyo siya dito sa first fret ng inyong gitara. Parang ganyan. And then, hawakan nyo tong pinaka last fret. Then, tapik tayo dito sa 7th fret. So, since medyo malaki yung relief ng aking neck, i-adjust ko siya every 1/8. So, ayun. Isang ikot lang, then check ulit. Then, ikot ulit. So, ayan. Sumunod na yung relief ng neck natin. So, tapos na natin i-adjust yung relief ng neck. Ang next naman natin na i-adjust is yung action ng gitara. So, in my case, medyo mataas yung action ko. So, ang i-adjust ko is yung saddle, pati yung nut. Yan, silang dalawa. Ang iniisip kasi ng ibang tao na kapag mababa daw or mataas daw yung action ng gitara, ang i-adjust daw is yung truss rod. Well, mali po yun. Ang ina-adjust talaga kapag action ang pinag-uusapan is yung saddle and yung nut. Kasi ang truss rod is pang relief siya ng neck. So, ang una natin gagawin kapag i-adjust natin yung action ng gitara is tatanggalin muna natin lahat ng strings. So, ngayong natapos na tayong magluwag ng strings, ang gagawin naman natin is puputulin na natin sila kasi hindi na natin sila kailangan. And ang tinira ko lang is yung 1st and 6th string kasi gagamitin pa natin sila para sukatin yung action ng gitara after natin i-adjust yung saddle and yung nut. So ngayon, ang gagawin naman natin is tatanggalin natin itong mga bridge pins using this bridge pin puller. So okay na, tanggal na natin. So since nakuha ko na yung nut and saddle ng gitara, kakaskasin ko na siya gamit yung sandpaper para mabawasan yung thickness nilang dalawa and makatulong siya sa pagbaba ng action ng gitara. A few moments later. So ayun, tapos na akong kaskasin tong saddle and yung nut. Medyo matagal lang siyang gawin and matrabaho nga lang, pero worth it yan guys pag bumaba na yung action ng gitara nyo. Ayan, so nakabit ko na sila dun sa bridge and dun sa may neck part. Dito sa pinakadulo ng neck. Let's see kung bumababa yung action or meron bang effect yung naging pagkuskus ko dun sa sandpaper ng sobrang tagal. So ayun, binalik ko sa tamang tono yung 1st and yung 6th string para makita ko kung meron bang pagbabago or progress dun sa action nung ginawa ko. So for me, okay na yung ganyang taas kasi iba-iba naman tayo ng genre and iba't iba rin tayo ng preference sa action ng gitara natin. So, in my case, okay na tong gantong taas ng strings and punta na tayo sa paglilinis ng fretboard kasi sobrang dumi na yan. Ayan, since tapos na tayong mag-check ng action ng gitara, linisin naman natin tong gitara bago natin siya i-restring para magmukha siyang fresh, di ba? Fresh strings, fresh guitar din. So, luluwagan ko muna yung strings ng dalawang tuning post. Then, puputulin ko sila. Tapos, ayun,
linisin natin yung buong gitara. So ngayon, since tapos na natin tanggalin lahat ng guitar strings, linisin naman natin tong fretboard using this kind of sponge, yung gagamitin natin yung nasa pinakalikod. And then, lalagyan natin siya ng oil after nun. Then, ayun, ready to go na yung gitara. Then, linisin na lang natin tong body, pati tong headstock, and lahat ng parts ng gitara is linisin natin. So ayan, kakatapos ko lang i-scrub yung fretboard and sobrang daming excess dirt na nag-build up yung nakuha ko dun sa sponge. So hindi pa tapos yan, lalagyan pa natin siya ng lemon oil para ma-condition yung fretboard natin. And since rosewood to, medyo matakaw talaga siya sa lemon oil kasi mabilis siyang matuyo due to high temperatures. So ayan, nilagyan ko na ng lemon oil yung fretboard and ikakalat ko na lang yan para malagyan lahat, and lalagyan natin siya or pag-stayin natin yung oil dyan for about 5 minutes, and after ng 5 minutes pupunasan na natin yung fretboard. A few minutes later. So ayan guys, conditioned na ang ating fretboard and tapos ko na rin yan malagyan ng oil. So ang next naman nating lilinisin is yung body ng aking gitara, then proceed na tayo sa restringing. So ayan, mas nag-improve yung itsura niya kaysa kanina bago tayo nag-start. So dito na tayo sa pinaka-importanteng parte ng ating video, which is yung restringing na part. So bilang isang gitarista, dapat alam natin kung paano natin i-restring ating mga guitars. Kasi hindi na rin advisable na pumunta pa tayo sa mga guitar luthiers or guitar shops para lang magpa-restring ng gitara. So ikaw bilang isang gitarista, dapat alam mo kung paano ka magre-restring ng gitara. So in this video, tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-restring ng tama ng isang gitara. So next time gawin natin ng video yung electric guitar naman. So for now, ito munang acoustic guitar ang re-restring natin. So naibalik ko na ulit yung ating saddle dito sa ating bridge. So punta na tayo sa restringing part. So I'm gonna be using this Rixton acoustic guitar na gauge 10 to gauge 47. So, pag magre-restring tayo ng gitara, kunin natin itong ball end ng ating guitar string. Then, pasok natin siya dito sa may slot where nagsisit yung 6th string. Then, ilagay natin itong bridge pin natin na nakadikit siya dun dapat sa ating ball end. Parang ganyan. And then, make sure na nakalock ng maayos ang ating bridge pin. So, hilahin nyo siya na parang ganyan. So, dapat hindi siya maaalis sa pwesto niya para safe kapag nilagyan na natin ng tension papunta ron sa ating nut. And then, after that, ipunta natin itong ating 6th string dito sa ating unang tuning post, which is itong malapit sa nut. Ayan. And then, ituon natin yung tuning post dito sa ating harap. So, dapat andito yung butas. Dito dapat yung butas nakaharap sa atin. So, ang una natin gagawin is susukatin natin yung layo nung dalawang tuning post. Bali, dito tayo magpuputol sa pangalawang tuning post. Bali, kukunin natin yung sukat na yan. Ayan, parang yan. Kukunin natin yan. And then, gagawa tayo ng parang V-shape. Bali, dito tayo nag-stop. So, pag sinukat nyo ulit yan, ayan. Andito yung V-shape. Diba? Parang ganyan. So ngayon, dito naman natin siya ngayon isusuot sa ating first na tuning post. Ayan. Sa ating first tuning post. Then insert. Sabay hila natin. Papasok. So, remained na siya as locked. Pero hindi lang yan dun natatapos, guys. Bali, ang gagawin natin,
itong string natin is pupunta natin papunta sa taas. Parang ganyan. Ayan. So, lock pa siya. And then, ikot tayo. Mag-wind tayo. So, ang advisable na loops lang is 2 to 3 loops lang kasi para mabilis humatak yung string. So, isa pa palang bagay, bago tayo maglagay ng string sa ating nut, mas maganda if lalagyan natin siya ng graphite ng pencil na yan. Para siya yung magsisilbing lubricant, para hindi ganun kagaspang yung paghila niya dun sa string and hindi ma-damage yung nut. So, yan, shade nyo lang siya dyan. So, ang ginagawa ko is ini-scrape ko yung graphite nitong pencil. Ayan. So, parang nagmumukha siyang powderized dito sa may slots sa nut. Ayan, parang ganyan. So, as you can see dyan sa cam, meron siyang mga powder ng graphite dito. So, tsaka natin ulit siya i-wind. So, mamaya na natin siya ito, no? So, same process lang din dun sa second post, dito sa second tuning post, which is yung 5th string. So, dito naman sa 4th string, medyo iibahin natin yung process pagdating dun sa may headstock na part. Bale, pero dito sa bridge na part is same process pa rin naman. Pasok nyo lang yung ball end, then lagay ulit yung bridge pin. Then hila. Then push baba. Ganyan. So, lock na yan. Bale, dito naman sa headstock na part, since wala naman tayong kasunod na tuning post, ang gagawin natin is susukatin natin tong simula. Balik kunin natin yan. Ayan, kunin natin yan. Then, balik tayo ron sa pangalawang tuning post. Then, sukatin natin yung distance. Ayan, bale, dito tayo magsusukat sa pinakahuli. Ayan, pakita ko ulit. So, dito tayo, ito yung start. Then, balik tayo sa pangalawang tuning post. Then, kunin natin yung nandito. Ito guys. Tapos dyan tayo maggawa ng V-shape. Ayan. Ganyan. Then, ganyan pa rin. Dapat yung butis nakaharap sa atin. Then, ayan. Pasok na rin itong guitar string sa loob. Then, hila. Tapos, then yung string pataas. Tapos, wind. Wind na tayo ng string.
ayan. Okay na yung first 3 strings natin na kinabit. Then, dito naman sa next part, same process din naman. Ulitin nyo na lang tong ginawa natin dito. So, tapos na natin i-restring tong gitara and time to tune na tayo. So, tip lang kapag magtutono kayo ng gitara is hindi dapat nakaganito yung position ng gitara ninyo. Dapat ang position ng gitara ninyo is naka-player position para nandun tayo sa tamang tune ng gitara. Kasi may mga cases na nagtutono sila ng nakaganito yung position ng gitara nila. Tapos okay naman yung tono. Ngayon, kapag ginawa naman nila na naka-player position, iba na yung tunog ng gitara. So, mas advisable na magtono tayo ng naka-player position para nasa tamang tono yung gitara natin. Ayun. So, okay na, na-restring na natin yung gitara and nakatono na rin siya ng maayos. So, as you can see here sa headstock, meron pa siyang mga excess na guitar string. So, puputulin natin yan since okay naman na yung pagkakatono ng gitara, puputulin na natin siya para iwas din sa disgrasya. So, ayan, okay na yung ating headstock. Wala na siyang mga excess na guitar strings and malinis na ring tignan ng ating acoustic guitar. So, ganun lang po kadaling mag-restring, mag-adjust ng action, and mag-adjust ng relief ng isang acoustic guitar. I hope meron po kayong natutunan sa video na to, and if nagustuhan nyo to, don't forget to drop a like and subscribe. Once again, ako si Jai. Keep playing, keep grooving. May nakalimutan pa pala ako, acoustic guitar covers tayo sa susunod. Bye!